Magandang buhay! Masayang bati ni Raina pagkapasok niya sa dressing room. Kumusta mga pogi at ganda? Lumingon sa kanyang katrabaho niya. Ang haggard mo na. Natawa naman si Raina habang nagsisimula ng mag-ayos. Oo, nakakahagard sa labas. Ang daming tao, tapos ang hirap pang sumakay. Ano bang karakter ko ngayon? May kumuha na ng mascot. Mag-princess costume ka ngayon. Eto sa'yo, si Belle ka muna. Saad ng kanyang katrabaho. Tumangon naman si Raina at agad na tinanggap ang costume. Salamat. Akala ko magmamaskot na naman ako. Ako nakahapon sa mascot eh. Kulang ang maganda ngayon, kaya mag-princess ka muna. Natatawang sabi ng kanyang katrabaho. Pagkatapos magayos, naghintay na muna si Raina. Hanggang sa maya-maya tinawag na sila dahil magsisimula na ang parada sa amusement park kung saan siya nagtatrabaho. Tarikang araw sa amusement park. Gayunpaman, kahit na parang sinisilaban ng pakiramdam ni Raina, kailangan niya pa rin ngumiti at kumaway-kaway. Kaya pa ba, Raina? Tanong ng katrabaho niya. Oo, kaya pa pero ang init, kaloka. Mahina niyang reklamo at ngumiti pa rin. Hindi pinapahalata sa mga tao ang pagod niya. Masakit na ang kanyang pisngi sa kakangiti at nananakit na rin ang kanyang mga paa dahil sa mga takong. Masakit na ang kanyang pisngi sa kakangiti at nananakit na rin ang kanyang mga paa dahil sa mga takong. Pero patuloy siyang kumakaway at nagpapapicture sa mga batang babaeng sumisigaw ng princess. Kumakalam ang kanyang sikmura pero hindi niya yun pinapansin. Sanay na siya sa ganoong trabaho. Kayang-kaya niya ulit. Kailangan niyang magtiis para may maiuwi siyang pera. Ganda lang ang puhunan niya, kaya kailangan niyang maganda-gandahan doon. Pagsapit ng alas 5, iniabot ng kanilang supervisor ang isang sobre na may lamang sahod nila. Sa susunod na gig, Raina, pumunta ka ha. May car show next week. Di ba showgirl ka din? Ako po, salamat sa racket, ma'am. Wala po kasing may hawak sa akin ngayon. Salamat po. Sagot ni Raina at napangiti. Pumunta na siya sa maliit na dressing room sa likod ng ice cream cart. Dahan-dahan niyang hinubad ang gown, maingat na isinabit at nagpalit ng sando at maong niya. Nakaayos pa ang buhok niya pero hinayaan niya na lang. Sumakay si Raina ng bus pa uwi. Mabagal ang biyahe kaya nakatulog pa siya. Nang magising, nakanganga at tululaway pa siya kaya hindi niya alam kung nakita ba siya ng katabi niya. Hello, Ma'am Ginger. Baka naman may racket po kayo sa akin dyan. Tanong ni Raina sa kakilala niya sa kabilang linya. Sumagot naman si Mama Ginger. Sige, maghahanap ako ng pwedeng racket sa'yo. Parang ang dami mong pangangailangan ngayon ah. Napabuntong hininga si Raina. Oo, marami kasi kaming utang na kailangan bayaran. Dahil nga sa pagkakasakit ni Ate Bianca, saka sa pagpapalibing na rin namin sa kanya. Tumugon naman agad si Mama Ginger. Sige bakla, ako nang bahala sa'yo. Ihahanap pa kita ng mapagkakakitaan mo. Salamat, Mama Ginger. Usal niya pagkatapos ng pag-uusap nilang iyon. Maya-maya'y nakauwi na rin naman siya sa bahay. Maliit lang ang kanilang bahay. May 3 kwarto at may mga pintura ng nagbabalat. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong ulam. Nasa tapat ng kalan ang kanyang ina. Hinahalo ang niluluto nitong pagkain. Hay ma! Sabi ni Raina habang inihuhulog ang bag sa sofa. Kapagod? Sakang init? Lumingon ang nanay niya, baka sa mukha ang pagod. Tamang-tama ang dating mo. Kumain na tayo. Wala pang mga kapatid mo. Si Rose, lumabas at may pupuntahan daw. Ito naman si Ryan, hindi ko alam kung saan na naman nakatambay. Napailing naman si Raina. Sabihin niyo nga po dun sa dalawa, maghanap na ng trabaho. Ayusin na nila mga buhay nila, kung ano-ano pang inaatupag. Umupo na sila sa lamesa at tahimik na nagsalo sa isang simpleng hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumingin sa kanyang ina. Raina, may sahod ka na ba ngayon? Tumango si Raina, sabay kuha ng sobre mula sa bulsa ng bag. Oo ma, heto para sa kuryente at mag-grocery ka ng kaunti. May susunod pa naman po akong racket. Lumambot ang mata ng kanyang ina sa pasasalamat. Salamat dito anak. Hindi pa kasi ako pinapasahod ni Madam. Tumango naman si Raina. Wala yun ma, tulong-tulong tayo dito. Habang nagsasandok si Raina ng isa pang kutsara ng kanin, biglang bumukas ang pinto. Dumating ang nakababatang kapatid niyang si Rose
May bitbit na tila kumot sa mga bisig. Napakurap si Raina habang umunguya. Ano yan? Kumain ka na rito. Namumula ang mukha ni Rose at aligaga ang mga mata. Dahan-dahan itong inilapag ang dala sa sofa. Baby boy, Ate Raina. Nanlaki ang mga mata niya. Sino yan? Kanino bang anak yan at bakit dala mo? Napakagkatlabi si Rose habang inaayos ang nakabalot na sanggol. Sa kaibigan ng kaibigan ko, pinsan yata. Iniwan niya sa akin ang sanggol. Hindi na raw niya kayang alagaan. Pinapahanap daw ng pwedeng mag-ampon. Ano? Napatingin si Raina sa sanggol. Naninikip ang dibdib sa batang basta nalang ipinamigay. Basta nalang ibinigay sa'yo? Kawawa naman yung bata. Mga walang hiya. Sana naman kung mag-aanak, panagutan ng maayos. Ano yan? Tuta na ipapamigay? Kaya nga Ate Raina, naawa ako sa bata kaya sabi ko, ako na lang ang maghahanap ng mag-aampon. Parang walang pakialam yung nanay eh. Hindi ko pa nga alam ang gagawin dito kay Nigel. Mahinang sabi ni Rose. Lumapit si Raina at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng sofa. Tumingala sa kanya ang sanggol. Inosenteng mga mata. Walang kamalay-malay na iniwan ng mga magulang. Pabayang mga magulang mo. Paano nilang nagawang iwan siya ng ganito? Muling tumingin si Raina sa sanggol. Malamig at matigas na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Buong araw siyang nagkunwaring prinsesa para sa pantasya ng ibang tao. Pero sa totoong mundo, may mga batang basta nilang iniiwan. Inabot niyang kamay ng sanggol at hinawakan niyo ng marahan. Hahanap tayo ng mag-aampon sa batang to, sabi niya ng mahina. Pero ang pagdating ng batang yon, magiging simula na pala ng pagbabago ng mga buhay nila. Hindi na sila naghanap ng mag-aampon dahil nagsilbing aliw sa kanila si Nigel. Kamamatay lang ng kanyang ate at nagluluksa pa silang lahat. Pero nang dumating si Nigel, kahit paano naibsan ang kanilang mga kalungkutan. Sure ka ba, Ate Raina? Tanong sa kanya ni Rose. Gusto mong ikaw na lang ang mag-ampon? Tumango naman siya. Oo, kumikita naman ako. Saka mga buwisit kayo. Ako naman ang nagigising sa madaling araw para asikasuhin tong si Nigel. Hindi naman kayo. 22 pa lang ako pero carry na yan. Kasalanan mo to. Dala ka ng dala ng bata dito. Nagkaroon tuloy ako ng anak. Tawang-tawa naman si Rose. Hanap ka na rin ng boyfriend, Ate Raina. Napanguso naman siya. Wala ngang nanliligaw eh. Saka kung sakit lang sa ulo, wag na lang. Kaya naman kahit wala pa siyang boyfriend, yon at may anak na si Raina. Bukod sa pagiging busy sa trabaho, naging abala rin siya sa pagiging ina para kay Nigel. Lumipas ang mga taon, nagkaroon na rin naman si Raina ng manliligaw. Masaya siya dahil crush niya ang nagkakagusto sa kanya. Naging close sila ni J. Mark at nagkakamabutihan na rin sa isa't isa. Pero isang araw, napansin na lang ni Raina na parang umiiwas ang binata sa kanya. J. Mark, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Raina, matigas ang boses pero may halong inis. Nag-atubili si J. Mark saka ibinaba ang cellphone sa bangko sa tabi nito. Ano yun, Raina? Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko makipagkita, hindi ba? Pero nandito ka pa rin. Makikipagkita ako dahil hindi ko maintindihan kung bakit mo ako iniiwasan. Sabi ni Raina at medyo frustrated pa. Sinubukan ko ng tumawag, mag-text. At tuwing makikita kita parang estranghero lang ako. Okay naman tayo. Wala tayong pinag-aawayang dalawa. Yan ang alam ko, J. Mark. Hindi ko maintindihan kung bakit iniiwasan mo ako. Hindi mo nga ako tinititigan sa mga mata ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Umiwas ng tingin sa kanya ang binata. Abala lang ako ngayon. Yun lang. Abala? Yan lang ang sasabihin mo? Itinaas ni Raina ang kilay at may kalituhan sa boses. J. Mark, wag mo akong lokohin. Alam mo, ikaw ang nanliligaw pero hindi ko maintindihan kung bakit ako ang nababother sa ginagawa mong pag-iwas sa akin. Malinaw na may mali. Ang lamig mo tapos tinatawag mo pa ako sinungaling sa mga text mo? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Kung gusto mo nang itigil ang panliligaw mo, sabihin mo sa akin. Hindi yung gusto mo pa akong gawing manghuhula. Namula ang mukha ni J. Mark at saglit itong tumitig sa kanya. Halatang naguguluhan. Nagsinungaling ka naman talaga sa akin, Raina. Paratang ni J. Mark sa kanya. Sinabi mo na wala kang boyfriend mula pagkabata. Tapos may anak ka? Paano mo ipapaliwanag yun?
Nagulat si Raina at napakurap ng ilang beses bago tumawa ng kaunti. Seryoso ka? Iyan bang dahilan? Yun ang problema mo kaya iniiwasan mo ako? Lumalim ang tingin ni J-Mark sa kanya. Oo, seryoso ako. Sinabi mo wala kang boyfriend tapos may anak ka. Humakbang si Raina papalapit. Pagkatapos, tumawa siya at iniangat ang ulo. J-Mark, seryoso bang tatawagin mo akong sinungaling dahil dito? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni J-Mark at halatang labis ang inis sa mukha. Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin kasi gulong-gulo na rin ako sa pinapakita mo. Sige, okay lang. Sagot ni Raina, kalmado pero matigas ang tono. Oo, may anak ako. Nigel ang pangalan niya. Pero hindi naman siya talaga nanggaling sa akin. Inampun ko lang si Nigel. Tumingin si J-Mark sa kanya. Halatang naguguluhan at ang galit ay unti-unting nawawala. Inampun mo siya? Oo, inampun ko si Nigel. Sagot ni Raina. Iniwan siya ng totoong mga magulang ng kaibigan ng kapatid ko. Nasa amin, napalapit sa akin kaya ako nang umampon. Inalagaan ko si Nigel bilang sarili kong anak. Hindi ako nagdalang tao. Hindi ako pumasok sa relasyon kung saan ako nabuntis. Hindi kita niloko, J-Mark. No boyfriend since birth talaga ako. Bahagyang bumaha ang kahihiyan sa mukha ni J-Mark. Pasensya na. Akala ko lang talaga nagsisinungaling ka sa akin, Raina. J-Mark, malumanay niyang sinabi. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko lang nakita na kailangan ko pang ipaliwanag lahat sa'yo. Hindi ko rin naman kasi alam na magiging issue pala natin tong dalawa. Hindi ko akalain kailangan kong ipaliwanag ang bawat detalye ng buhay ko. Pero sinasabi ko na ngayon, si Nigel ang anak ko at mahal ko siya. Hindi kita kailan malolokohin tungkol sa isang bagay na kasing halaga nun. Bumuntong hininga si J-Mark na parang nabunutan ng tinik. Siguro masyado lang akong nag-overthink. Ang ayaw ko lang, Raina, yung ideya na nagsisinungaling ka sa akin. Mahalaga kasi sa akin na tapat tayo sa isa't isa. Nalingon ni Raina ang binata at may ngiting humaplos sa mga labi nito. Well, hindi ako nagsisinungaling. At ayoko nang iwasan mo ako. Kung may problema ka, sabihin mo agad. Huwag mo kong gawing parang estranghero kung maiwasan mo. Mahinang tumawa ang binata. Pasensya na. Dapat tinanong na lang kita kaysa maghinala pa. Ngumiti si Raina at inilagay ang kamay sa braso ni J-Mark. Okay lang. Ano, tapos na ba tayo sa drama na to? Ngayon, ako naman. Dapat nung isang araw pa to eh. Kaso iniiwasan mo naman ako. J-Mark, pinag-isipan ko to at gusto ko nang maging boyfriend kita. Huwag ka nang manligaw sa akin dahil sinasagot na kita. Bumaha ang kasiyahan sa mukha ni J-Mark. Talaga? Sinasagot mo na ako? Opo. Nakangiting sagot ni Raina. Malambing pero tiyak ang tono. Gusto ko talagang makasama ka, J-Mark. Kaya wala nang takbuhan. Tayo na. Upakan kita kapag may paiwas-iwas ka pa. Mahinang tumawa si J-Mark. Oo, hindi na ako iiwas. Nararamdaman ni Raina ang matinding ginhawa at saya. Natatakot siya, naguguluhan, pero ngayon, sa sandaling yon, parang lahat ay naging tama. At isang bagong simula yon para sa kanilang dalawa. Nang maging sila, kahit papaano ay nagkaroon naman ng kulay ang buhay ni Raina. Sa mga unang nakalipas na taon, maayos ang kanilang pagsasama. At habang tumatagal, nagpapakita palagi si J-Mark ng interes na mas itaas ang level ng pagsasama nila. Ang tahimik mo ngayong gabi. May problema ba? Ngumiti si J-Mark sa kanya. Umiling naman si Raina. Sinundan ng kanyang mga daliri ang gilid ng tasa ng kape. Sinasanay niya pa rin ang sarili na may isang tulad ni J-Mark sa buhay niya. Pagkatapos ng trabaho, may mga ganoong date sila palagi ng kanyang boyfriend na palaging nagpapakalma sa kanya. Iniisip ko lang, sabi ni Raina dito. Medyo matagal na pala tayo, no? First boyfriend kita kaya sana ikaw na rin ang last. Napangiti naman si J-Mark. Ikaw na rin ang nakikita ko sa future ko, Raina. Ayoko nang magkaroon pa ng ibang girlfriend. Napangiti si Raina. Hindi niya inaasahan ng ganoong kasimple ngunit kalalim na tugon. Laging alam ni J-Mark kung paano ipadama sa kanya ang mga bagay na hindi niya naramdaman noon. Nasaan nga palang papa ninyong magkakapatid? Tanong ni J-Mark. Nagkibit balikat si Raina. Hindi ko alam. Iniwan kami dito eh. May sariling pamilya na yata ang papa ko sa ibang bansa. Pero okay na yon.
At least binigyan niya naman kami ng magandang jeans na magkakapatid. Tumawa si J. Mark at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Paano kung lumipat ka na lang sa apartment ko kung saan ako tumutuloy? Nagulat si Raina sa mungkahin nito. Gusto mong mamuhay kasama ako? Tumango ang binata. Oo, ibig kong sabihin, mas madali hindi ba? Gusto rin kasi talaga kitang makasama araw-araw. At kaya naman kitang alagaan. Lagi kang may uuwian at ako yon. Pero ikaw lang ha, huwag mo sanang isamang anak mo. Kasi kapag wala tayo pareho at nasa trabaho, walang mag-aalaga kay Nigel. Ramdam ni Raina ang tibok ng puso niya. Hindi naman sa ayaw niya, pero mayroong napakaraming takot na umaapaw sa kanyang kalooban. Hindi pa siya nakipag-live-in sa sino man dati. Okay lang din naman sa kanya kahit hindi na isama pa si Nigel. Kung magkakaroon man sila ng away ni J. Mark, gusto niya na labas doon ang anak niya. Kahit mahal na mahal niya ang binata, aaminin pa rin ni Raina sa sarili na marami pa rin siyang doubt pagdating kay J. Mark. Paano kung pagtagal, nagkamali lang siya sa kanyang desisyon? Kaya lang, isa pang pinag-aalala niya sa ganoong setup, papaano kung mabuntis siya? Papaano kung hindi maging matagumpay ang pagsasama nila? Hindi ko alam. Medyo nanginginig ang boses na sabi ni Raina. Paano kung mapunta tayo? Alam mo na, mabuntis o ano, hindi ako pwedeng mabuntis. Kasi alam mo naman ang mga gig at racket ko, ganda-gandahan. Saka mahirap magtrabaho kapag buntis. Saka ikaw, di ba, nagbabanda ka? Hindi rin naman medyo stable ang kita mo sa pagkanta-kanta. Pareho tayong hindi pa kakayanin kung makabuo tayo ng pamilya. Hindi ko alam kung kakayanin natin agad. Binigyan siya ng nakakapanatag ng ngiti ni J. Mark. Gagamit tayo ng protection, Raina. Kung dumating sa point na hindi tayo makapagpigil. Hindi rin naman ako handa para ron. Hindi ko pa rin gustong maging tatay. Pareho tayo nakatutok sa mga future natin. At hindi bahagi ng plano natin ang pagkakaroon ng anak sa ngayon. Live-in lang naman. Marami namang gumagawa nito. Wala rin namang kaso sa mga magulang ko yon at ikaw. Sure ako na wala rin. Mabait naman si tita. Nakagat ni Raina ang kanyang labi. Walang kasiguraduhan pero mukhang susugal na siya. Nakita niyang pagseryoso sa mga mata ni J. Mark. Wala siyang hinihiling kung hindi ang ibahagi ang kanyang buhay sa binata. Kung pipili din naman siya ng taong makakasama sa buhay niya, gusto ni Raina na subukan muna kaya okay na rin siya sa setup na yon. Sa tingin ko, gusto ko yung sinasabi mo. Sa wakas ay sinabi ni Raina. Sa tingin ko, mas maganda nga muna kung subukan nating dalawa. Naging maayos naman ang pagsasama nila sa iisang bubong. Nakatipid siya sa ibang gastusin dahil libre lang siyang nakatira sa tinutuluyan ni J. Mark. Apartment kasi yun ang tita ng kanyang nobyo, kaya hindi malaki sa gastusin. Nagdesisyon na nga silang maging live-in partner, kaya halos mag-asawa na talaga sila ni J. Mark. Dahil sa pagiging partner niya kay J. Mark, nakakalimutan niyang maging ina kay Nigel. Simula kasi nang maging live-in partner sila, iniwan niya na lang si Nigel sa bahay ng kanyang ina. Hindi niya kasi makita kay J. Mark na parang gusto nitong maging ama para kay Nigel. Mahal niya lang talaga si J. Mark, kaya hindi dahilan yon para iwan niya ang binata. Gayunpaman, ang mga pangangailangan gaya ng mga pagkain, damit at pag-aaral ni Nigel, responsibilidad pa rin ni Raina. Mama, bakit hindi ka po natutulog sa bahay ni Lola? Tanong sa kanya ni Nigel. Inayos niya ang buhok nito pagkatapos niyang ibotones ang uniform. Kasi may sariling tirahan si Mami anak. Kasama ko rin ang boyfriend ko. Pwede ba ako doon, Mommy, para kasama rin kita? Tanong pa ulit ng kanyang anak. Sandaling hindi nakasagot si Raina. Usapan nila yun ni J. Mark na kung pwede kasama nila sa bahay si Nigel. Pero ayaw talaga ng kanyang boyfriend at ayaw niya na rin namang makipagtalo. Ang mahalaga naman para kay Raina, hindi niya pa rin napapabayaan si Nigel. J. Mark, ano bang nangyari? Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Raina habang inilalapag ang bag pagka-uwi. Halatang naiinis. Alam mong parte ng trabaho ko yon. Tapos bigla mong sinapak ang customer ko. Alam mo, kung alam ko lang na gagawin mo yon, hindi na sana kita isinama sa car show. Biglang tumayo si J. Mark at galit na akala pa niya ibabato nito ang gitara. Trabaho? Tatanggapin ko na lang bang babastusin ka? Matagal ko nang kinikim-kim to.
Noon pa man may problema na ako sa trabaho mo. Okay sa akin ang ibang gig mo pero yung modeling, mga small-time photoshoot, mga pagsusuot mo ng costume sa mall at amusement park. Pero itong mga ganitong event na may mga alak pa, ayoko ng ganyan, Raina. Kumunot ang noon niya habang pinapakinggan ng kanyang boyfriend. Hindi niya gustong pinag-aawayan pa nila ang bagay na yon. Hindi niya naman kasi talaga maiiwasan ang mga ganoong klase ng kliyente sa mga event. Iwasan niya man, mababastos pa rin siya. Na kay Raina na lang kung paano niya i-handle. Napailing si Raina. J-Mark, tigilan mo na to. Hindi ko alam kung saan pupunta tong pag-aaway na to. Ayokong magpaliwanag dahil wala naman akong ginagawang mali. Nagsalita naman agad si J-Mark. Lalaki ako. Siyempre masasaktan ako sa nakikita ko. Hindi ko matanggap na hinahawakan ka kung saan-saan. Nagsusuot ka ng revealing na damit at pumapapel sa mga event na puro lalaki ang laman. Raina, girlfriend kita. Hindi ako komportable sa ganyang klase ng gig. Napalingon si Raina at pilit na pinapanatili ang composure. J-Mark, ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag? Alam mo, unang beses ko palang tong gig na to. Parang magiging panghuli ko na yata dahil sa mga ginagawa mo at inasal mo kanina. Trabaho lang yun. Hindi ko naman hinahayaang bastusin ako. May karapatan kami at kapag may lumalampas sa limitasyon, sinasaway namin. Tungkol sa uniform, wala akong choice. Parte ng trabaho ko. Hindi lang ako. Lahat kami ganun ang suot. Kaya huwag mong hayaan na lamunin ka ng selos. Saka ka magwala ng ganyan kung may kahalikan na ako at kung may nakapatong sa akin. Pero may nakita ka ba? Wala, kasi wala namang masama sa gig na tinanggap ko. Professional ako ron at hindi lumalandi. Para kay Raina, wala naman siyang ginagawang masama sa gig niya kanina. Hindi siya nababastos ng iba, hindi siya nagbebenta ng sarili. Ayaw na sana niyang magpasundo pero dumating pa rin si J-Mark na may gig din sa malapit at naabutan siyang hinihipuan ng isang lasing. Normal na araw yun para kay Raina. Iniiwasan na lang niya at kapag may pumipilit, agad sinasaway o isinusumbong sa mga gwardya. Alam niyang marumi minsan sa mga ganoong klaseng racket, pero para kay Raina, pati bayan na lang ng sikmura. May mga kasamaan siyang nagpapagamit kapalit ng pera. Pero hindi siya ganun, trabaho lang talaga ang pinunta niya roon. Umiwas ng tingin si J-Mark at nagsindi ng sigarilyo nito. Napailing si Raina. Hindi mabisyo ang kanyang boyfriend, pero kapag naninigarilyo ito, alam niyang tensyonado si J-Mark sa sitwasyon. Alam mo bang hinuhubaran ka na ng tingin ng mga lalaking yun? Akala mo ba ayos lang sa akin yun? Gusto mong tanggapin ko na parte yun ng trabaho mo? Tanong pa ni J-Mark, sabay hit-hit muli ng yosin nito. Para mo na rin binibenta ang sarili mo. Masama ang tingin ni Raina sa kanyang boyfriend. Bakit? Ano bang produkto ko? Hindi ba't sarili ko? Kailangan kong maging maayos at presentable dahil yun ang kailangan namin sa trabaho. Hindi ako bayaran, J-Mark. Sana mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sorry ha, ganito kasi ang trabaho ko. Sa ganitong paraan ko alam na kumita ng pera. Kasi naman po, mas okay ang mga gantong racket ko kaysa sa regular job. Trabaho ko to bago ka pa man dumating. Nanay ko nga, tanggap to at walang sinasabi. Pagkatapos ikaw, ganyan ka mag-react? Napasabunot si J-Mark sa sarili. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nahihirapan akong tanggapin. Hindi ba pwedeng tumigil ka na lang? Tigil? Bulong ni Raina. Hindi ako titigil dahil wala naman akong ginagawang masama. At hindi rin naman natatapakan ang buong pagkatao ko. Ginagawa ko to para sa akin. Para may maipakain ako sa pamilya ko at sa anak kong iniwan ko sa bahay para sumama sa'yo sa setup na ganito. Kailangan ko ng pera. At ito lang ang kaya kong pagkakitaan para naman matustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Bakit? May ibibigay ka ba sa aking pera? Mapapakain ba ako at ang pamilya ko ng pagbabanda mo? Hindi naman, di ba? Kaya wag mo sabihin sa akin na tumigil ako sa ginagawa ko. Nag-boyfriend ako para may sumuporta at may maging pahinga ako kapag pagod ako. Hindi para may maghigpit at magbawal ng magbawal. Hindi na nakapagsalita si J-Mark. Hindi na ito makaangal pa. Wala naman itong magagawa. Siguro kung bilyonaryo ito at sasagutin lahat ng pangangailangan niya at ng kanyang pamilya, baka posibleng tumigil siya. Papayag siyang maging housewife lang basta kaya nitong i-provide ang lahat. Pero alam niya kung hanggang saan lang ang kakayahan ni J-Mark. Mas malaki pa nga yata ang kinikita niya kesa sa binata. Wala naman siyang problema sa pagbabanda nito. Yun ang ikinabubuhay ng kanyang boyfriend. Hangad niya lamang na huwag sanang pakialaman ng trabaho niya
dahil hindi naman pinapakailaman ni Raina ang trabaho nito. Nadudurog ang puso ni Raina dahil sa away na yon. Mahal niya si J. Mark pero hindi nito maintindihan ang mga bagay na ginagawa niya. Kung ipagpapatuloy nito yon, hindi matatapos ang selos at sigalot sa kanilang relasyon. Sasabihin ko ulit ito sa'yo, mahina niyang sabi. Magpapahinga muna ako sa mga gig, pero kapag may mga ganun ulit na racket, hindi ko pa rin tatanggihan dahil lang sa'yo. Ayoko na mag-away pa tayo tungkol sa mga bagay na bumubuhay sa pamilya ko. Lumambot ang ekspresyon ni J. Mark. Hindi ko lang talaga kayang makita kang nababastos. Boyfriend mo ko. Natural na poprotektahan kita. Tumango na lang si Raina. Nagbihis na lang muna siya at naglinis ng bahay. Wala silang imikan at alam nilang may tampuhan. Pagkatapos ng lahat, si J. Mark na ang nagluto at naghugas ng pinagkainan nila. Tahimik silang kumain. Naligo si Raina at habang nakahiga sa kama, napaisip siya ng malalim. Yun kasi ang unang pinakamalalang away nilang dalawa. Ilang sandali pa, dumating si J. Mark at tumabi sa kanya. Raina, I'm sorry. Pero nahihirapan lang talaga ako. Naiintindihan ko naman. Mahal mo ako kaya ka nagsiselos ng ganyan. Mahinang sagot ni Raina. Pero normal nga lang kasi yun sa trabaho. Niyakap na lang siya ng kanyang boyfriend. At sa unang pagkakataon, matapos ang bangayan nila, muling nabuhay ang pag-asa kay Raina. Ayaw niya rin naman na mag-aaway sila ng ganoon. Pero habang tumatagal, kahit nagaano man kaayos ang relasyon, darating pa rin ang panahon na maluluma, magsasawa, at maghahanap ng iba. Mommy, tingnan mo po oh, very good po ako. Nakangiting pagbibida ni Nigel sa kanya. Pinupog niya ng halik sa pisngi ang kanyang anak. Wow naman talagang bibi ko na yan. Ang talino talaga. Manang-mana sa mami na maganda. Tumawa naman ang kanyang ina habang nagluluto. Raina, top 1 niyang si Nigel sa klase. Matalinong bata raw, sabi ng teacher. Hindi naman niya napigilang humalakhak. Ang galing talaga. Dahil dyan, kakain tayo sa labas at magmamall. Pupunta rin tayo sa amusement park kung saan nagtatrabaho si mommy. May discount doon kapag pamilya ng employee. Sasama ka sa akin, di ba? Saan mo ba gustong sumakay? Nalaki naman ang mga mata ni Nigel. Yay! Sakay po tayo ng Ferris wheel, Mama! Saka sa carousel! Saka sa mga broom-broom! Bahagyang pinisil ni Raina ang mukha nito. Basta ipapangako ng mommy na dadalhin kita ron. Busy lang talaga ako dahil sa work. Tumangon naman si Nigel. Opo, mommy. Palagi naman pong sinasabi ni Lolo na busy ka. Saka kailangan mo po mag-work para may makain po tayo at may pangbili po ako ng gamit sa school. Pero minsan po ba pwede mo rin po akong ibili ng laruan? Kahit isa lang po ha? Hinaplos niya ang buhok nito. Oo naman, pwedeng-pwede kitang ibili. Lalo na sobrang behave ka at magaling sa school. Deserve mo ng reward. Bukas pagpunta ko rito, may pasalubong akong laruan sa'yo. Hintayin mo ako ha? Tumango naman agad ang kanyang anak. Opo, Mommy. Salamat po. Wala siyang trabaho ng araw na yon, kaya nanatili na muna siya sa bahay para magpahinga. Paminsan-minsan ay kinukulit siya ni Nigel pero marunong naman itong rumespeto, lalo na kapag nakikita siyang nagpapahinga. Hinahayaan naman nila itong maglaro sa labas, kaya hindi rin naboboring at nangungulit sa loob ng bahay. Hapon na nang magising si Raina. Naabutan niya si Rose sa kusina. Nitong mga nakarang araw, marami siyang napapansin sa kanyang kapatid. Hindi siya madaling maghinala, pero nitong mga huling araw, may kutob siyang may kakaiba kay Rose. Pero hindi niya nagaanong pinupuna. Kung may problema man ito, hinihintay niya na lang na magsabi ang kanyang kapatid. At iniisip niya, baka busy lang ito sa pag-aaral at pagtatrabaho. Sa kanila kasing magkakapatid, ito ang nakikitaan niya na talagang masipag lang sa pag-aaral at mukhang gusto talagang makapagtapos. Samantala, wala naman talagang interes si Raina sa pag-aaral kahit noon pa lang. Tamad siyang mag-aral at mas gusto niya agad kumita ng pera. Uy! Bati ni Raina at pinanatiling magaan ang tono. Uy, Ate Raina! Sagot naman ni Rose at binuksan ng ref para kumuha ng malamig na tubig. Ayos ka lang ba? Parang iba ka nitong mga nakaraang araw. Puna ni Raina habang nagtitimpla ng kape. Nagkibit balikat si Rose. Pagod lang. Nakaka-stress ang school. Dahan-dahang tumango si Raina pero hindi niya pa rin tinigilan ang pagsasalita.
Ilang umaga ka nang sumusuka. Kumakain ka na kung ano-ano tapos biglang wala kang gana. Ang bilis din mag-iba ng mood mo. Nag-aalala ako sa'yo. Napatigil si Rose saglit bago muling bumalik ang tingin sa kanya. Sabi ko naman, dahil lang sa school, papalapit na kasi ang exams namin. Matagal na tinitigan ni Raina ang kanyang kapatid. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon niya. Hindi naman yung tanong ng panghuhusga, kundi pag-aalala. Rose, umamin ka nga sa akin. May boyfriend ka ba? Hindi niya na napigilang tanong. Mabilis na tumingin si Rose sa kanya at nanlalaki ang mga mata. Ha? Wala. Bakit mo naman naisip yan, Ate Raina? Hindi ako nang huhusga. Mahinahong sagot ni Raina. Nagtatanong lang ako. Kasi sa mga napapansin ko, hindi lang yan dahil sa stress. Nagsusuka ka tuwing umaga. Moody ka, nawawala at bumabalik ang gana mo sa pagkain. At napapansin kong paluwag na ng paluwag ang mga damit mo. Hindi ka naman mahilig sa mga oversized t-shirts ngayon ah. Napayuko si Rose. Mahigpit na hinawakan ng baso na may lamang tubig. Lumapit si Raina at ibinaba ang boses. Buntis ka ba? Napatingala si Rose sa kanya. Hindi ako buntis. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nakita ko na to dati. Mahinang sabi ni Raina. Ano yung mga palatandaan na yan kung ganon? Alam ko nakikita ko. Ayokong isipin pero hindi ko rin maalis na magduda sa posibilidad na baka nga totoong buntis ka. Hindi ako buntis. Ulit ni Rose pero bakas ang kawalan ng kumpiyansa sa boses nito. May kung anong takot sa mga mata ng kapatid niya kaya hindi na gaanong pinaamin ni Raina. Huminga siya ng malalim. Sige, para sigurado, bibili ako ng pregnancy test at gamitin mo yon sa harap ko. Kapag negative, titigil na ako. Pero kung hindi, lalo pang lumambot ang kanyang tinig. Kailangan nating pag-usapan kung sino ang ama niyan. Hindi mo na kailangang itago, Rose. Pamilya tayo. Wala akong boyfriend. Mahina nitong bulong at hindi makatingin sa kanya. Saan galing yan? Tanong ni Raina. Banayad pero mariin ang tono. May tinatago ka. At gusto ko lang tumulong. Hindi ka naman dati ganito kalihim. Kailangan naming malaman kung sino siya kung meron man. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rose at bahagyang bumukang labi na parang may nais sabihin pero walang lumabas na mga salita. Lumapit si Raina at niyakap ang pinakamamahal niyang kapatid. Ayos lang, kahit ano pa yan malalampasan natin. Pero kailangan mo kong pagkatiwalaan. Hindi niya alam kung ano ang problema ni Rose pero gustong iparamdam ni Raina na hindi ito nag-iisa. Baka natatakot lang ang dalaga. Kaya dadamayan niya ito sa paraang kaya niya. Pero paano kung ang bagay na pinoproblema ng kanyang kapatid, isa rin pala sa magiging pinakamatinding problema ni Raina. Maliit na nakaawang ang harapang pinto nang pumasok si Raina sa bahay na tinitirhan nila ni J. Mark. Madilim sa loob, may kaunting amoy ng pinipritong pagkain sa hangin. Kagagaling lang niya sa trabaho. Pagod pero sabik sa pagpapahinga sa mga yakap ni J. Mark. Isang nakasanayang ginhawa matapos ang mahabang araw. Pero may kakaiba sa gabing yon. May mga boses, pamilyar na mga boses na galing sa sala. Tumigil si Raina sa pasilyo habang kunot ang noo. Siguradong boses yun ni J. Mark. Mababa, pilit pinapakalma ang tono. At si Rose, hindi siya maaring magkamali. Boses yon ng nakababata niyang kapatid. Anong ginagawa niya rito? Mahina niyang tanong. Hindi niya nabanggit na pupunta siya rito. Tahimik na lumapit si Raina at hindi muna nagpapakita. May sinabi si J. Mark na hindi niya buong narinig. Pero sapat na para marinig ang pangalan niya at ang mga salitang may kailangang ilihim ang mga ito. Kaya naman, pumasok na si Raina. Parehong napalingon sina J. Mark at Rose sa kanya. At ang gulat at takot sa mukha ng mga ito ang nagsasabing may mali nga. Ate Raina? Pautal na sabi ni Rose. Tumayo agad habang nanginginig ang mga kamay. Nanlaki ang mga mata ni J. Mark at tumayo na rin. Tila hindi makapaniwala na nakauwi na siya. Nandito ka na pala. Tinitigan ni Raina ang dalawa habang malakas ang tibok ng kanyang puso. Anong nangyayari dito? Walang sumagot. Tumahimik ang buong silid at parang may lason sa hangin. Nakakasakal at mabigat.
Hindi maintindihan ni Raina kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya. Napatitig si Raina kay Rose. Bakit ka nandito, Rose? Ano kasi? Simula ni Rose, pero naputol agad ang tinig dahil hindi malaman kung ano ang mga sasabihin. Tungkol sa pagbubuntis ko, may kailangan kang malaman? Rose! Saway ni J. Mark sa kanyang kapatid na para bang sanay na sanay ang mga ito sa isa't isa. At doon niya nakita ang pagkakahawak ni Rose sa tiyan, sa parehong tiyan na tinanong niya ilang araw lang ang nakakalipas. Nagtugma ang lahat sa isipan ni Raina. Isang bangungot na nagiging totoo. Hindi. Mahinang bulong ni Raina. Nanlalaki ang mga mata. Hindi pwede. Sabihin yung mali ang iniisip ko. Lumapit si J. Mark. Itinaas ang mga kamay na parang kayang pigilan ng unos na paparating. Raina, ipapaliwanag ko sana. Sumabog ang tinig ni Raina na parang kulog. Ikaw ang ama, hindi ba? Napuno ng luha ang mga mata ni Rose habang nanginginig ang labi pero wala itong sinabi. Mas malakas pa ang katahimikan yon kaysa sa sigaw. Sa reaksyon pa lang na ibinigay ng dalawa, hindi siya mangmang para hindi niya agad malaman. Sagutin mo ko, Rose! Sigaw ni Raina. Nanginginig ang boses sa galit at pagkabigo. Si J. Mark bang ama ng anak mo? Umiyak si Rose at dahan-dahang tumango. Pasensya na, hindi ko ginusto to. Walang hiya ka. Bulalas ni Raina at malakas na sinampal ang kanyang kapatid bago humarap kay J. Mark. Ikaw? Ikaw na boyfriend ko? Ginawa mo to sa akin? Sa lahat ng lalaki, bakit ikaw pa? At sa lahat ng babaeng kasama mo sa panloloko sa akin, bakit kapatid ko pa? Isang pagkakamali lang yun, Raina. Pakiusap ni J. Mark at sinubukang lumapit sa kanya. Isang beses lang, hindi ko... Isang beses? Sigaw ni Raina at malakas na itinulak ang binata. Isang beses lang pero sapat na para wasakin ang lahat. Niloko mo ko, kasama pang kapatid ko. Anong klaseng lalaki ka? Hindi ko intensyon na saktan ka. Anas ni J. Mark at desperadong tumingin sa kanya. Hindi ko sinasadyang humantong sa ganito. Hindi sinasadya? Malamig at mariin ang boses ni Raina ngayon. Nakakadiri ka? Kayong dalawa? Nakakadiri kayo? Ate Raina, please. Iyak ni Rose at mabilis na umiling. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natakot ako. Patawad, ate. Patawad. Patawad? Mapait ang tawa ni Raina. Tiningnan mo ako sa mata. Alam mong boyfriend ko. Kaya wala dapat lusot sa pagkakamali na yan. Pero ano to? Nagpubuntis ka pa talaga. Ang galing mo, Rose. Ang dami-daming lalaki dyan sa mundo na pwede mong landiin. Boyfriend ko pa. Hindi ka nadidiri sa sarili mo? Ha? Hindi mapigilan ni Rose ang mga luha. Bumagsak ang dalaga sa sofa at tinakpan ang mukha sa hiya. Muling lumapit si J. Mark sa kanya. Raina, mahal kita. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo ako mahal. Mariing iniwas ni Raina ang sarili. Huwag mong sabihin mahal mo ako. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Nakatayo lang si J. Mark. Walang nagawa. Halatang talo sa usapang iyon. Pero hindi na yun mahalaga kay Raina. Nadudurog ang kanyang puso kaya hindi niya alam kung kailan siya magpapatawad. Kinuha niya ang kanyang bag habang nanginginig ang boses sa galit. Tapos na! Tapos na tayo! Ate Raina, sorry! Umiiyak na tawag ni Rose. Hindi! Matalim at malamig ng boses niya. Ginawa niyo ng desisyon niyo. Mabuhay kayo sa pinili niyo. Pagsama kayong dalawa at huwag na kayong magpapakita sa akin. Walang lingon-lingon, lumabas siya ng bahay at mariing isinara ang pinto. Winasak ng mga ito ang tiwalang ibinigay niya. At sa labas, sa gitna ng madilim na gabi, pinakawalan ni Raina ang mga luha. Gumuho ang mundo niya, pero alam niyang hindi siya dapat magpapalamon doon. Dahil sa nangyari, bumalik si Raina sa bahay ng kanyang ina. Samantala, nagstay naman si Rose sa apartment ni J. Mark. Ang dalawa na ang magka-live-in partner.
Nang malaman niyo ng kanilang ina, galit na galit ito at halos ihasa na si Rose sa lababo. Wala nang pakialam kahit buntis pa ito. Kahit saan naman kasi tingnan, mali si Rose dahil boyfriend ni Raina si J-Mark. Gayunpaman, hinayaan na lang ni Raina na magsama ang dalawa. Hindi siya mangmang para maghabol pa. Nasasaktan siya pero alam niyang makakamove on din siya doon. Ipo-focus niya na lang ang atensyon at oras sa anak niyang si Nigel at sa kanyang trabaho. May bago kang trabaho, anak? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman si Raina. Opo ma, waitress po sa isang hotel casino sa mga pangmayayaman po. Naghanap po ako ng regular job ngayon kasi medyo mahina po ang kitaan at kaunti po ang mga gig ngayon. Madami pang gastusin kaya mamamasukan muna. Tumango naman ang kanyang ina. Mag-ingat ka ha. Lagi ka pa naman gabing umuuwi. Opo, nag-iingat naman po. May dala po akong protection dito sa bag ko just in case. Saad ni Raina. Maya-may lumabas naman ang kagigising lang na si Nigel. Mommy, saan ka po pupunta? Itinigil niya ang pag-makeup at hinila ang kanyang anak. Halika nga rito. Pakis nga ang mommy. Pupunta ako sa trabaho para may makain tayo at may baon ka sa school. Mamaya uuwi na rin ako. Kakain ka mamaya ha? Gulay daw ang ulam niyo mamaya. Sabi ng lola mo, hindi ka raw kumakain ng gulay. Ngumuso naman si Nigel at sumakap sa kanya. Ayoko po talaga ng gulay, mommy. Hindi po masarap. Anak, hindi masarap ang gulay sa panlasa mo. Kumain ka pa rin kasi healthy yun sa katawan mo. Paliwanag ni Raina sa kanyang anak. Huminga ng malalim si Nigel na parang yon ang pinakamalaking problema na kinakaharap nito. Hindi niya napigilang tumawa at pinanggigilan ng bata. Wala naman siyang ideya kung paano ang maging isang ina. Pero simula nang mapunta sa kanya si Nigel, kahit hindi galing sa kanya ang bata, tila nagkaroon siya ng instinct bilang isang ina. Raina Faye Fernandez. Tawag sa kanya ng manager. 3 silang bago sa hotel casino na pinapasukan ni Raina. Utility talaga ang target job description niya roon pero nakuha siyang waitress dahil kulang sa waitress ang mga ito. Okay lang din naman sa kanya ang ganoong trabaho kaya hindi na siya umangal pa. Na-briefing na kayo ng captain waitress nyo, hindi ba? Tanong ng manager. Sumabay sa pagtango si Raina. Binili na sa kanila ang mga gagawin kanina at inulit lang ng manager sa kanila. May mga nadagdag lang katulad ng mga madalas na customer ng hotel. May mga pangalan ng kumpanya na binanggit na naririnig niya naman noon pero hindi naman pamilyar sa kanya. Hindi niya naman kasi mundo ang mga mayayaman kaya wala siyang pakialam. Asahan nyo na hindi basta-basta at mga bigatin ng mga kliyente rito. Patuloy pa sa pagpapaliwanag ng manager. Dito kumakain ang mga CEO ng company dahil malapit to sa mga building nila. Kaya hindi pwedeng pumalpak. Tumango si Raina habang nakikinig sa mga sinasabi ng manager. Yun nga rin ang sinabi sa kanya sa interview. Sa Engrandeng restaurant na yon, una kita pa lang ni Raina, masasabi niyang hindi nga basta-basta ang mga kumakain doon. Hindi pwedeng makinig sa usapan ng mga kumakain. Saad pa ng manager. Gusto nila ng privacy kaya mas lalong hindi pwedeng makipag-usap ng matagal kapag kukuha ng orders. Maging mabait pero huwag masyadong friendly. Hindi naman makikipagkaibigan ang mga yan sa mga waitress. Excited si Raina na medyo kinakabahan. Mga mayayaman ang makakasalamuhan nila kaya natatakot siyang pumalpak. Kalaunan, nag-turnover na para sa susunod ng grupo ng mga waitress. May 3 lamesa na nakatoka kay Raina ng gabing yon. Kaya naman, nasa malayong gilid lang siya nag-aabang gaya ng bilin sa kanila. Tinanong ni Raina ang mga naroon habang nakikinig sa tumutugtog sa stage. Napagtanto niya kung gaano kalayo ang agwat niya sa mga taong naroon. Parang ang dali-dali lang sa mga ito na magsuot ng mga mamahaling damit. Samantala, swerte na rin si Raina kapag nakabili ng branded sa ukay-ukay na namamahalan pa rin naman siya. Ang dali lang para sa mga mayayamang nandoon na bumili ng pagkain na halos kasing halaga na ng ilang buwan niyang sahod. Nagmumuni-muni si Raina habang tinatanaw ang mga lamesa nang may mga narinig siyang nabasag. Natanaw niya ang isa sa mga bagong waitress na nakatoka sa mga abalang lamesa. Hindi niya na sana iintindihin, pero nakita niyang natapunan nito ng tubig ang lalaking nakaupo sa lamesang nakatoka naman sa kanya. Ano ba yan? Bilin sa amin huwag pumalpak, tapos meron na agad. Usal ni Raina habang kinakabahang humakbang papunta roon. Halatang iritado ang lalaking nabuhusan ng tubig. Naka-coat and tie pa, kaya mas lalong kinabahan si Raina. Dahil ibig sabihin, bigatin ang naistorbo nila ng gabing iyon.
Mat lalong nagpursige si Raina na tumulong sa waitress na pumalpak. Pasensya na po, sabi ni Raina at pinunasan ang nakitang basa sa bandang kandungan nito. Naging madilim ang tingin sa kanya ng lalaki, kaya pakiramdam ni Raina parang mas pinalala niya lang ang sitwasyon. Gayunpaman, tinuloy ni Raina ang pagpupunas sa lalaking mukhang naistatwa na dahil sa nabasa ang damit. Humalakhak naman ang katabi nitong pinapanood ang nangyari. Anong nangyari? Tanong ng dumating na manager. Sir, bago pa matuloy ni Raina ang sinasabi, hinilan agad siya ng manager palayo sa lalaking pinupunasan niya. I'm sorry for the inconveniences, Mr. Santivores. Pasensya na po talaga. Mga bago po kasi ang mga waitress namin ngayon. Sambit ng manager. Lumipat ang tingin ni Mr. Santivores kay Raina bago sa manager. Hindi niya batid kung ano, pero parang nakita niya ng mukhang iyon. Hindi niya lang matandaan kung saan. Parang may kamukha pero hindi niya lang matandaan kung sino. Maya-maya, hinila si Raina ng head waitress sa kitchen. Base pa lang sa mukha nito, alam niyang masasabon na agad siya sa unang araw pa lang sa trabaho. Ano ka ba naman? Galit na galit nitong sigaw, kaya napapitlag siya. Si Lina po nakabuhos ng tubig, hindi po ako. Tumulong lang po ako. Paliwanag ni Raina dito. Ayaw niya namang ilaglag ang kanyang kasama pero yun naman kasi ang totoo. Ayaw niya rin namang mapagalitan sa bagay na hindi niya naman kasalanan. Oo, si Lina nakabuhos ng tubig pero ikaw, anong ginawa mo? Hinawhawakan mo pa si Mr. Leon Santivores. Nakakaloka ka? Sigaw pa ng head waitress habang sapo ang noo na para bang sobrang laking problema ng kanyang ginawa sa Leon na yon. Bumaha tuloy ang kaba sa dibdib ni Raina. Pakiramdam niya, maling-mali tuloy ang kanyang ginawa. Ayaw niyang magpanik pero sa reaksyon ng head waitress, parang masesisanti pa siya. Unang araw pa lang, parang ang dami na agad nangyari. Yun talaga ang ayaw ni Raina kapag regular job. Tumulong lang naman po ako kasi sa table po nakatoka sa akin yung customer na nabuhusan kanina ng tubig. Inosenteng sabi ni Raina. Napairap naman ang head waitress na parang walang tama sa sinabi at ginawa niya. Ano ba yan? Linggo-linggo na lang ba tayo magtatanggal ng waitress? Hindi ka nag-iisip. Bakit mo pupunasan ng customer? At nakita mo ba kung saan mo siya pinunasan? Ano? Nangaakit ka? Napasinghap naman si Raina. Po? Hindi po, pinunasan ko po siya dahil doon po yung nabasa. Hindi po ako nangaakit. Kilala mo ba yon, ha? Si Leon Santivores yun. Bulalas ng head waitress. Marahang umiling si Raina. Hindi ko po siya kilala. Mas lalong na-stress ang head waitress sa kanya. Yun ang tagapagmana ng Ihit Tower. Yung tower dyan sa kabila. At mayaman na mayaman pa yan. Binastos-bastos mo lang. Sana binigyan mo na lang ng pamunas, hindi yung para ka nangaakit na bayarang babae kung makapunas kay Sir Leon. Hindi na lang nagsalita pa si Raina. Gusto niyang sabihin dito na wala naman siyang ganoong intensyon. Hindi naman siya bayarang babae. Higit sa lahat, hindi niya intensyon na akitin ang Leon Santivores na iyon. Malay niya ba sa lalaking yon? Nang gabing yon, pagod tuloy siyang umuwi. Hindi mawala sa isip ni Raina ang nangyari sa kanya sa unang araw sa trabaho. Kahit paano, hindi naman siya natanggal. Napagalitan lang talaga. Alam ko naman pong high-end ang pinapasukan kong hotel casino, mama. Kaya hindi basta-basta mga customer. Mali naman nga po yung ginawa ko. Hindi ko na inisip kung anong pinupunasan ko. Kwento ni Raina sa kanyang ina. Napabuntong hininga naman ng nanay niya. Pero kapag minamata ka dyan sa trabaho mo, nako, layasan mo na yan. Unang araw pa lang pinagalitan ka na agad. Malay ba natin sa kalakaran nilang mga mayayaman? Ipinahinga niya na lang iyon. Ayaw niya nang masyadong isipin pa. Papasok pa siya mamaya sa trabaho. Mommy, papasok ka po ulit sa work? Tanong ng kanyang anak na si Nigel. Tumango naman si Raina at marahang umiti. Oo anak, papasok ulit ang mommy. Magpakabait ka dito sa lola mo. Tumango naman ang kanyang anak. Opo mommy. Umalis na si Raina sa bahay. Maya-maya nakarating na naman siya sa hotel. Medyo kabado pa siya dahil baka mainit na naman ang ulo ng head waitress sa kanya. At katulad nga ng inaasahan, ganoon pa rin, ayaw din siyang palabasin ng kitchen. Dito ka lang, huwag ka nang lalabas, sabi sa kanya ng head waitress. Po? Lumingon si Raina dito. Pinandilatan siya nito ng mga mata. Pagkatapos ng ginawa mo, sa tingin mo, palalabas pa kita sa shift na to?
Dito ka na lang at tumulong ka sa kitchen. Nakakahiya kay Sir Leon. At alam mo bang nakakahiya kay Sir Leon at alam mo bang pagkahaba-haba ng ginawang pagpapaliwanag ng manager sa kanya? Napalunok si Raina. Okay po, kahit ano pong pwedeng gawin dito sa kitchen, gagawin ko po. Nanliit ang mga mata ng head waitress at pinamiwangan pa siya. Imposibleng hindi mo kilala si Sir Leon. Kumunot ang noo ni Raina. Hindi ko naman po talaga siya kilala, ma'am. Ngumisi naman ito at lalo siyang tinitigan. Alam mo bang ilang waitress na nagpapapansin kay Sir Leon bago ikaw, Raina? Kaya huwag ka na magpaligoy-ligoy kung yan ang sadya mo. Mas lalong bumaha ang pagtataka sa mukha ni Raina. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng head waitress sa kanya. Hindi niya naman gagawin yon. Hindi niya kilala si Leon Santibores. Hindi siya nandoon para magpapansin sa mga mayayamang lalaki. Nandoon lang siya para magtrabaho para sa kanyang pamilya at anak na si Nigel. Hindi ka makasagot kasi totoo. Lalong umisi ang head waitress. Hindi po ako makasagot dahil hindi ko naman po talaga intensyon yung mga sinasabi mo. Hindi ko po kilala si Leon Santibores. Paliwanag ni Raina dito. Napailing naman ang ginang. Hindi ko sinasabing kilala mo siya. Ang sabi ko, gusto mong magpapansin sa kanya. Umiling lang din si Raina. Hindi po ako nagpapapansin sa kahit na sino. Nandito po ako para magtrabaho at hindi mang-akit na kung sinong mayaman lang. May anak na po ako at wala po akong interes sa mga lalaki ngayon, lalo na sa mayayaman. Tinawanan lang siya nito na para bang walang kwenta ang mga sinabi niyang dahilan. Simula ngayon, babantayan kita ng maigi. Hindi tong unang pagkakataon na may ganitong nangyari. Tuwing may bagong waitress o kahit matagal ng waitress, talagang sinusubukan si Sir Leon Santibores na akala mo naman papatulan sila. Pero nasisisante lang naman ang mga manager. Marami nang nasisante na waitress dito. Kaya kung gusto mo magtagal dito, ayusin mo ang trabaho mo. Huwag kang magtangkang magpapansin dahil ayaw ni Sir Leon ng ganon. Siya lang ang pinaka-importanteng kliyente rito. Isa pa, silang may-ari. Karapatan ng management na pangalagaan ng privacy at comfort ng mga yon habang nandito sa restaurant. Tumango na lang siya. Wala naman siyang gagawin na kahit ano para magpapansin. Customer lang ang tingin niya kay Leon na hindi niya nga type ang mga katulad nito. Kaya alam niyang hindi siya masisisante sa ganoong paraan. Mas importante kay Raina ang trabaho kaysa magpapansin sa mga mayayaman doon o maghanap ng boyfriend. Kota na muna siya sa mga lalaki dahil hindi rin naman naging maganda ang pagtatapos nila ni J-Mark. Pakiramdam ni Raina, lolokohin lang siya ulit ng susunod niyang mamahalin. Maya-maya, hinayaan na rin naman siyang lumabas sa kitchen. Kulang kasi sa waitress kaya wala rin namang choice ang mga ito. Nilipat na lang siya sa area na nakatoka sa kanya para hindi na maulit ang nangyari. Wala namang pakialam si Raina. Hindi naman nga kasi siya nagpapapansin kay Leon Santibores. Masyadong maraming tao kaya sobrang abala lahat ng waitress. May nagpapabalik pa sa kanya ng tiyaan na malamig na kaya nagmamadali na siya. Yun nga lang, nabunggo niya si Lina. Nawalan siya ng balanse kaya natapon nito ang dala. At ang tiyaan naman sa tray ni Raina, nabuhos na naman kay Leon. Sa dami ng mabubuhusan, bakit kay Leon Santibores pa? Mapagbibintangan na naman siyang nagpapapansin. Sorry sir, mahinang usal ni Raina. Naaasar na tumawa si Leon. Sorry sa pangalawang beses na to. Tumawa na rin ang kasama ni Leon habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba ulit pupunasan, miss? Baka may tumayo na. Manahimik ka, Ralph. Bariing sabi ni Leon. Napalunok si Raina. Alam niyang tinutukoy ng mga ito. Sa kandungan na naman kasi nabuhusan si Leon. Baka inaasahan na sinadya na naman iyon para mapunasan sa parteng yun ng binata. Pasensya na po, Mr. Santibores. Saad ng head waitress at nagbigay ng tissue at table napkin kay Leon. Bago pa po ang mga waitress po namin at kompleto naman ng training. Pero mga kabado pa, lalo na itong si Raina. Siya rin po ang kahapon. Huwag ka pong mag-alala, Sir Leon. Anong pangalan niya? Puto ni Leon sa head waitress sabay tingin sa kanya. Raina Fernandez po, Sir Leon. Huwag po kayong mag-alala at on probation pa po siya. Kapag hindi po magandang performance niya, pwede po siyang palitan. Umiling naman si Leon. Huwag na. Okay lang. Nagsalita ang manager. Sir, pero sinabi niyo po na kung sino po ang mga sa inyo, kung hindi man po isisante, sa iba po namin ilagay. Tumaas ang mga kilay ni Leon.
Wala akong pakialam sa mga diskarte niya kung paano magpapapansin sa akin. Hindi na napigilang magsalita ni Raina. Hindi po ako nagpapapansin, sir. Kumurba ang ngiti sa mga labi ni Leon na para bang isang malaking joke ang sinabi niya. Ha? Diretso niyang tiningnan si Leon. Walang pakialam kahit na sobrang yaman o nirerespeto ito sa lugar na yon. Mawalang galang na po. Nagtatrabaho lang po ako rito. Alam ko pong mali ang nagawa ko kahapon at mali rin po ang nagawa ko ngayon. Pero hindi po ako nandito para magpapansin sa inyo o kahit na ano paman. Talagang naging pabaya lang po ako ngayon dahil nagmamadali po ako. Hindi po ako naghahanap ng lalaki rito o nangaakit ng kahit na sino. May anak po ako. Raina! Bulalas ng manager sa kanya at muling bumaling kay Leon. Pasensya na po talaga, Mr. Santivores. Bumalik na lang sila sa trabaho. Hindi naman kasi siya sinisante ni Leon. Gayunpaman, kapag napapadako ang paningin niya sa lamesa ng mga ito, nahuhuli niyang mariing nakatitig sa kanyang binata. Hinahayaan niya na lang. Wala naman siyang pakialam. Pero sa paulit-ulit niyang nakikitang mukha ng binata, hindi niya maiwasang mapansin ang isang bagay. Kamukha siya ng anak ko. Mahinang usal ni Raina. Mahinang usal ni Raina. Bigla namang tumawa si Lina sa tabi niya. Crush mo ba si Sir Leon? Bakit sinasabi mong kamukha ng anak mo? Umiling siya at nagpunas ng mga baso. Wala, hindi ko siya crush. Tigilan mo yun, Lina. Baka sabihin nilang nagpapapansin na naman ako. Wala naman talaga akong pakialam dyan. Kanina po nakatitig dito si Sir Leon. Tinititigan ka. Bulalas pa ni Lina na hindi na lang ayusin ang trabaho kaya palaging pumapalpak. Ang lakas ng loob mo kanina at mukhang napapansin ka na ng mga Santivores dahil biruin mo. Kwento ng ibang waitress dito. Si Santi daw agad nun ng mga nagpapapansin kay Sir Leon. Kumunot ang noon ni Raina. Hindi nga sabi ako nagpapapansin. Sus! Hindi ka tinanggal kaya ibig sabihin may kung ano si Sir Leon sa'yo. Pero pagod na lang siyang bumuntong hininga. Parang kahit ano yatang sabihin ni Raina, hindi maniniwala ang mga ito na hindi siya nagpapapansin kay Leon. Maya-maya may kumuha ng order sa table na naka-assign sa kanya. Kaya naman, muli siyang naging abala. Kaya lang bigla namang napunit ang palda niyang suot nang bigla siyang yumuko. Bago pa siya makakilos, may pumunta sa likod niya para ipulupot ang coat sa kanyang bewang. Sir Leon? Mahinang usal niya habang pinagmamasdan itong ibinuhol ang coat sa kanya. Mahinang usal niya habang pinagmamasdan itong ibuhol ang coat sa kanya. Tumunghay ang mapupungay na mga mata ni Leon kay Raina. Gamitin mo dahil nakikita ng kaluluwa mo. Baka magalit pang asawa mo. Napasinghap si Raina. Wala po akong asawa. Ngumisi naman si Leon. Oh, kaya pala wala kang singsing. Single mom din. Hindi niya nalang itinama. Wala naman kasi siyang pakialam sa magiging tingin nito. Hindi rin sila close para i-explain pa ang kanyang buhay. Salamat, sir. Sa quote, ibabalik ko po ito. Sa hindi po pagsisanti sa akin, salamat din po. Mahinang sabi ni Raina. Ngumiti lang si Leon bago lumabas ng hotel. Hinaplos ni Raina ang coat na nasa bewang niya. Kahit parang ang dami-daming nangyayari, mukhang okay din naman kahit papaano ang ugaling ni Leon. Kaya naman lumipas ang mga buwan, naging maayos ang pagtatrabaho niya roon. Gayunpaman, sa bawat araw na nakikita niya si Leon, hindi talaga matanggal sa kanya ang ideya na kamukha nito si Nigel. At hindi talaga siya mapakali sa posibilidad na baka may kinalaman si Nigel kay Leon. Kahit ayaw niya man makaharap si Rose, ito lang din naman talaga ang mapagtatanungan niya tungkol sa pagkatao ni Nigel. Ate, nandito ka. Naluluhang sabi sa kanya ni Rose. Napabuntong hininga si Raina. Hindi ako nandito para makipag-ayos. Magtatanong lang ako tungkol sa mga magulang ni Nigel. Kilala mo ba kung sino ang totoong mga magulang niya? Sumagot naman agad si Rose. Yung nanay niya nakita ko na. Kasal at may pamilya na. Nasa ibang bansa. Pero yung tatay ni Nigel hindi ko kilala ate. Sabi kasi nabuntis lang yung nanay ni Nigel sa one night stand tapos hindi kilala kung sino ang ama. Dahil sa sagot na yon, mas lalong naging matibay ang kanyang mga pagdududa. Kung totoo man na ama ni Nigel si Leon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ayaw niyang bawiin sa kanya si Nigel. Pero kung mas maganda namang buhay ang maibibigay ni Leon, hindi naman yun pipigilan ni Raina. Hindi pa naman siya sigurado kaya hindi niya na muna masyadong iniisip. Pero kung sakaling magkita ang dalawa, siguradong hindi mo ipagkakaila na magkamukha talagang mga ito. Kumain ka na ba? Tanong ni Leon sa kanya.
Natigilan siya sa pagsusulat ng order nito at nagulat sa tinanong nito. Sir? Tumawa naman ang pinsan ni Leon na halatang nangaasar. Akala ko si Raina nagpapapansin. Mukhang ikaw naman pala, Leon. Hindi naman ito pinansin ni Leon at nakatingin pa rin sa kanya. Mukhang hindi ka pa kumakain. Mag-order ako ng 2. Sa'yo ang isa. Kainin mo sa break time mo. Napalunok si Raina. Hindi maintindihan kung bakit ginagawa yun ni Leon. Sir, wag na po. May pagkain naman pong binibigay para sa aming mga waitress. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Pero namamayat ka na. Kumain ka ng marami. Muling humalakhak ang pinsan ni Leon at napailing na lang. Nang makuha niyang order ng mga ito, napabuntong hininga na lang siya. Kinakabahan si Raina sa mga ginagawa ni Leon. Hindi niya alam kung ano ang motibo nito. Nako, ingat ka dyan, Raina. Paalala sa kanya ni Lina. Baka mamaya, kaya ganyan si Sir Leon sa'yo kasi gusto kong madala sa kama. Kapag nakuha ng gusto, parang basura na lang. Napanguso naman si Raina at tiningnan si Leon na nakikipag-usap sa pinsan nito. Hindi naman ako magpapaloko sa mga katulad niya. Hindi ko rin basta-basta binibigay ang sarili ko sa isang lalaki, kaya wala siyang mapapala sa akin. Pero nang pauwi na si Raina, nagulat na lang siya nang makita si Leon sa parking lot. Mukhang may hinihintay ito at nang magsalubong ang mga paningin nila ng binata, napagtanto ni Raina na siyang sadya nito. Ihahatid na kita, Raina. Saad ni Leon sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad. Sir, bakit mo po ginagawa to? Gusto kita, Raina. Pag-amin ng binata sa kanya. Napailing naman siya. Hindi, Sir Leon. Tama na po. Hindi mo na po pwedeng ipagpatuloy ito. Huminto si Leon ilang hakbang mula sa kanya. Ang alin? Bakit ko ititigil? Hindi ka na ba komportable? Opo, hindi na po ako komportable. Mariing sabi ni Raina, sabay turo sa pagitan nila. Palagi kang sumusulpot, binibigyan mo ako ng tingin na parang gusto mong alamin kung sino talaga ako. Laging may pakunting pa-flirt, kaya napagbibintangan na nagpapapansin sa'yo. Dahan-dahang huminga si Leon. Raina, ako naman ang nagpapapansin. At hindi ko po gusto na nagpapapansin po kayo sa akin. Tigilan niyo na po ang ginagawa niyo dahil iba na po ang iniisip nila. Pasensya na po, pero hindi po ako tulad ng ibang babae na kaya mong akitin isang gabi lang tapos bay na kinabukasan. Hindi po ako ganun, Sir Leon. Hindi po ako para sa one-night stand. Alam ko. Mahinang sagot nito. Oo, alam kong hindi ka ganun. Iba ka, Raina. Kaya nga, hindi kita matanggal sa isip ko. Napakurap-kurap ang mata ni Raina at nabigla sa sinabi ng binata. Sinubukan kong umiwas. Patuloy ni Leon. Pero hindi ko kaya. Lagi kang laman ng isip ko. Wala kang ang ginagawa pero hindi ko alam kung bakit gumugulo ka rito. Hindi ako magsisinungaling. Oo, naisip ko kung anong pakiramdam na makasama ka sa kama. Pero higit pa ron ang gusto ko mula sa'yo, Raina. Namulang mukha ni Raina. Halo ng galit at pagkabigla ang gumuhit sa kanyang ekspresyon. Narinig mo ba ako, Raina? Hindi lang yon. Agad na dagdag ni Leon. Hindi lang yun ang gusto ko. Gusto ko pa ng higit. Gusto kitang makasama. Gusto kong maging boyfriend mo. Napairap si Raina, sabay krus ng mga braso sa kanyang dibdib. Ang hirap pong paniwalaan, Sir Leon. Naiisip niyang masyado itong babaero. At baka nga may nabuntis pa kung anak ba talaga nito si Nigel. Gayunpaman, hindi niya rin talaga kayanin ang nakikitang kaseryosohan sa mga mata nito. Umiling si Leon. Matagal na itong nararamdaman ko. Dine-deny ko lang pero attracted na talaga ako sa'yo. Unang beses pa lang kitang nakita. Nakakainis na wala ka namang ginagawa pero grabe ng epekto mo sa akin. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin ng hindi kita tinatakot o binibigla. Halos pabulong ang sagot ni Raina. Akala mo sapat na yung sinasabi mo para maging totoo ang lahat ng to? Hindi. Sagot ni Leon. Kaya nga gusto kong patunayan. Gusto kong makilala ka. Yung totoong ikaw. Walang laro. Tapos na ako sa ganun. Nandito ako. Gusto ko nang magseryoso sa'yo. Tumingin sa malayo si Raina at hindi mapakali ang mga daliri. Naalala mo naman siguro na sinabi kong may anak na ako, di ba? Hindi natinag si Leon. Sa halip ay ngumiti pa ito. Oo, at hindi yun nakakatakot para sa akin, Raina. Single mom sir hat. Sa totoo lang, mas lalo kitang hinahangaan. Nanliit ang mga mata niya. Hindi mo lang ba sinasabi yan para makalusot ka sa akin? Hindi.
Sagot ng binata at humakbang papapalapit sa kanya. Hindi ako naghahanap ng fling. Gusto ko na ng totoo this time. At handa rin akong mahalin ang anak mo kung papayag ka. Kayong dalawa sa buhay ko. Natahimik silang dalawa. Tila huminto ang oras sa pagitan nila. Tumingala si Reyna sa binata, bahagyang nakabukang labi at ang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkalito. Totoo to? Tanong pa ni Reyna. Tumango naman si Leon. Sobrang totoo. Napabuntong hininga si Reyna. Nanginginig ang boses habang unti-unting bumababa ang pader sa puso niya. Wala kang ideya kung anong pinapasok mo. Siguro nga. Sagot ni Leon at mas lalong lumapit. Pero hindi ako natatakot alamin. Simula ng araw na yon, niligawan na nga siya ni Leon. Hatid sundo na rin siya ng binata sa trabaho. Gayunpaman, hindi niya muna pinakilala si Nigel. Sa kanya na ipapakilala kapag sigurado na siya kay Leon. Pero may isang bagay na bumabagabag pa rin sa kanya. Babaero ka dati, hindi ka nagkakaroon ng girlfriend. Physical intimacy lang ang mahalaga sa'yo. Hindi mo ba naisip na baka one time may nabuntis ka pala? Saad ni Reyna sa binata. Bahagya namang natawa si Leon. Hindi ako makakabuntis. Maingat ako. Napabuntong hininga si Reyna at piniling maging totoo. Kamukha mo ang anak ko at naiisip ko na baka ikaw ang ama niya. Napalingon sa kanya si Leon. Anong ibig mong sabihin? Ito ang unang beses na magkakaroon tayo ng koneksyon. Kung meron man nun, malalaman ko agad yun. Kaya paano naging ama ko ng anak mo? Ampun ko lang si Nigel. Wala pa talaga akong anak. Pag-amin ni Reyna. Yung nanay ng bata, nasa ibang bansa at may pamilya na. Yung tatay, hindi raw kilala dahil nga sa one night stand daw. At unang kita ko pa lang sa'yo, nakita kong kamukhang-kamukha mo si Nigel. Kaya naisip ko na baka ikaw ang tatay niya. Kinuha ni Reyna ang cellphone at ipinakita ang mga picture ni Nigel. Gulat na gulat si Leon at sinabing kamukha nga nito ang anak niya lalo na noong bata pa siya. Kaya naman, ng gabing yon, ipinakilala niya na rin si Nigel. Napagkasunduan nilang ipa-DNA test ang mga ito para malaman nila ang totoo. Sino ka po? Tanong ni Nigel kay Leon. Napangiti naman agad ang binata. Ako ang boyfriend ng mami mo. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Sinagot na ba kita? Tumawa lang naman si Leon. Simula ng araw na yon, madalas na si Leon sa kanila. At nang lumabas ang resulta, positive nga na mag-amang dalawa. Namanghalang sila pareho na sobrang liit ng mundo para sa kanilang lahat. Hindi inasahan ni Reyna na ang taong mamahalin niya, tunay na ama pala ng batang naging buhay niya. Kaya naman, ang panliligaw ni Leon, hindi na rin gaanong nagtagal. Sinagot niya na ang binata. Kinakabahan ako sa mga magulang mo, Leon. Sabi ni Reyna sa binata habang sakay sila sa sasakyan nito. Nasa likod naman si Nigel na kasama rin sa pag-meet sa parents ng binata. Hinawakan ni Leon ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Marami akong kwento tungkol sa'yo. Gustong-gusto ka nila. Saka aayawan pa ba nilang napakagandang mommy ng apo nila? Grabe din tong anak ko. Nauna ka pong makilala kaysa sa akin. Hindi na lang napigilang tumawa ni Reyna. Masaya siyang nakilala at dumating sa kanyang buhay ang mag-ama. Talagang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Katulad ng sinabi ni Leon, tanggap nga siya ng mga magulang nito. Halos ayaw na nga siyang pauwiin. Yun naman pala, talagang tinutulak na ng mga ito si Leon na mag-asawa. Kaya ngayon mo'y pinakilala, masaya na ang mga ito at may kasama pang apo na totoo palang anak ni Leon. Kaya hindi rin nagtagal, kinasal silang dalawa. Hindi na siya pinagtrabaho ng kanyang asawa. Okay lang naman sa kanya dahil masaya naman siyang maging housewife at naalagaan ang tatlo nilang anak ni Nigel. Nagkaayos na rin naman sila ng kapatid niyang si Rose. Masaya ng buhay niya, kaya wala na siyang kahit na anong hinanakit sa kanyang kapatid at sa asawa nitong si J. Mark. Kung hindi siya niloko ng mga ito, hindi niya rin naman makikilala si Leon. Naisip niya na lang na yun talaga ang mga plano ng Diyos sa kanilang mga buhay at ipinagpapasalamat yun ni Reyna. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na binibigay sa atin ng Diyos ang sakit dahil minsan ay may mga magagandang kapalit. Laging tatandaan na ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. Minsan masakit at talagang nakakagulat. Pero yon ang nagiging daan upang maging mas malakas at matatag tayo na harapin ang mga susunod pang hamon ng buhay. Sabi nga nila, habang may buhay, may problema. Pero sa bawat umaga, kalakip naman ang bagong pag-asa.
Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.